imagine nyo na lang po, kapag nakalusot yung kalokohan nila kahapon at hindi pumunta sila Cayetano ngayong araw na ito, edi sila na ang panalo. Buti na lamang ang tapang-tapang ni Senator Marcoleta, nila Robin at nila Cayetano kanina. At least nanindigan sila sa tama, hindi sila nag-give in sa mga kalokohan ng grupo ni Gatchalian. Anong basis ng Gatchalian Black? Bakit pinipilit nila yung 22, 24? Nagbe-base sila sa kasinungalingan at maling premise. Ang premise lang niyan is since hindi daw achievable ng coercive power ng Senate si Bato at si Jinggoy, therefore quorum daw ang membership, effective membership ng Senate ay 22. So ang question lang na kailangan nating sagutin ngayon is abot ba ng coercive power ng warrant si Bato at si Jinggoy? Si Jinggoy, oo. Si Bato, serban mo na ba ng warrant sa kanyang bahay? Nahanap mo na ba yung buong Pilipinas? Sinasabi mo lang na nagtatago, pero hindi mo pa naman siya hinahanap. Wala pa namang ebidensya na nagsasabi na nasa labas siya ng Pilipinas. Therefore, hindi mo pwedeng summarily na i-deprive ang ating mga constituents ng kanilang representation through Bato and through Jinggoy. Alam mo, attorney, actually, may butas nga doon sa ginawa nila eh. Nung nag-roll call sila, tinawag nila si Bato at tinawag nila si Jinggoy. So doon pa lang, they're acknowledging that they're 24, not 22. Tama po ba yung ganong klaseng opinion? Pwede po siguro, tinawag lang din po siguro nila. Pero hindi ko po alam. Pwede po siguro silang kasuhan, usurping. Pwede magpa-decide sila sa Supreme Court. Pero ayoko talaga ng kaso eh. Nakasawin. Sino ano yan? Sinong director niyan? Wala iba. Dahil nilap. Oo. Diba? Napakadali. May mas magaling na director dun. Sino? Ang gumagawa ng pelikula ngayon. Hindi, yung best friend niya, director din yun eh. Ayo. Director niya. Kamukha ni Kuhol. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Oo. Pero kanina, nandun tayo sa Senado, umaga si Sir Jay Guevara, parang kagabi pa, nandun ka na eh, di ba? Oo, matindi. Kwento mo kung ano mga nakita mo doon bago natin pag-usapan yung mga ganap ngayong araw. Ayun, yung unang-una dun, yung mga bayarang mga supporters, mga loyalista, na mga nirecruit dun sa tabi-tabi. Nag-away-away. Dahil hindi nagka-pantay-pantay ang bayaran. Yun lang. Makita niyo yung kaninang suntukan, yung ibang mga nakaputi, yun eh. Yung umaga pa yun, balis part 2. Yung madaling araw meron, yung part 2, kaninang umaga. So hindi yun ng bayaran. May pinusasan kanina na matanda eh. Nakita mo yun? Yun, yung pinusasan na yun, binato sila ng mga loyalista. Hindi siya ng bato pero siya yung dinampot. So sila nag-aaway. Oh, yung mga loyalista sila. Pero madaming mga nagpuntang mga supporter, Jay. Oh, Ng Duterte supporter. Sobra. Tsaka yung sumusupporta sa liderato ni Oo. Alan Peter Cayetano. Nung dumami nga yung doon supporters ng mga Duterte, nawala yung mga nakasuot ng red. Natakot ata kasi sobrang biglang dumami. At dahil sa pagdami ng tao doon, ng supporters ng mga Duterte, nawala ang signal. Kaya hindi na kami makapag-live. Hindi na namin Pero daming ma-live. pulis, Daming pulis. Kasi Oo, nandun din sobra. ako eh. Mga ilang oras nandun din ako. Daming pulis, Maya't maya yung hakot ng mga kapulisan, open na naman yung mga drug lord sa Pilipinas dahil lahat ng pulis sa Pilipinas ay nandoon sa harap ng Senado. Kawawa rin silang init. Nakabilad sila Oo, ron, sobra. Oo, alam mo, naalala Siguro ko magandang itanong natin kay attorney, yung mga sarilista, kung ano ba ang sakop ng freedom of speech. Kasi ito, Yun ang kaso niya eh. nakasuhan din ito ng freedom of speech eh. Ano ba, hanggang saan ba pwede ang mga rally-rally na ganyan pagdating sa freedom of speech? At saka yung, siyempre, nandiyan na rin yung sedition, saka inciting to sedition. Pakipaliwanag, attorney. Ang freedom of speech po ay nasa ating konstitusyon. Libre po tayong i-criticize ang government sa kahit na saang venue, lalo na po kapag Freedom Park. Yung mga rallyista dyan po sa tapat ng Senate, merong permit yan mula dyan sa Pasay. Kahit ano po pwede niyong sabihin, basta wag lang krimen. Ang mga krimen po ay kapag nag-i-incite ka ng sedition, nag-i-incite ka ng rebellion o kaya cyber libel. Pero abogado po ako, alam ko po yung sinasabi ko, tinutokso ko ang gobyerno para lumabas ang kanilang totoong kulay. Pero
Yung sinasabi po na inciting to rebellion, no, yun ay kapag nananawagan ka na mag-take up ng arms at palitan ng gobyerno, ang tawag dun, rebellion, hindi revolution. Kapag sedition naman, sinasabi, patayin mo, saktan mo yung mga opisyal ng gobyerno o kaya hindi mo sundin yung batas. Pero ang ginagawa lang naman natin ay sinasabi lang naman natin ang damdamin. At tinatanong natin ang taong bayan, gusto nyo na bang patayin ang korupsyon? Kung sumagot sila ng oo, freedom of speech nila yun. Pero yun po ay kanilang speech at meron po silang kalayaan na magsalita ng kanilang damdamin hanggat hindi sila nag-i-incite, hindi nag-uudyok ng publiko na magrebelde through arms o kaya naman ay hindi sundin ang mga batas sa ating bansa. Attorney, kung yung mga tulad ng bobo, tanga, murahin ang isang public official, yan po ba ay nasa Yung ano, ilalim pa rin ng mag-resign freedom ka of na, speech? pag ganun. O mag-resign ka na. Ay nasa ilalim ng freedom of speech po yan. Kaya kapag ako rin naman po ay criticize din eh. Tayong lahat po criticize. Pero wala pong problema doon. Yun po ay mahalaga para libre ang palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga opisyales ng gobyerno at publiko para mapahiya yung mga gumagawa ng masama. Kapag hindi mo sila ipapahiya, hindi po magbabago ang mga yan. Tingnan po natin ngayon. Dahil po kayo ay nagsalita, ako ay nagsalita, ang publiko ay libreng magsalita, kahit papaano hawak natin ang majority doon sa Senate. Kaso nga lang, kahit gumagawa sila ng kalokohan, ito pa rin, yung freedom of speech pa rin, ang patuloy na lumalaban para hindi nila may pagpatuloy ang kanilang kalokohan. Kaya kanina, kasama sa freedom of speech, yung pag-video, yung pag-enter nila doon sa Senate. Kapag hindi na video iyon, dinaharang na ni John Vic at ang kanyang mga school bukol na katropa. Hindi naman niya hinaharang eh. Iniyayakap lang niya. Wow! Nagkataon lang, mag-isa siya, gusto niya lumabas, marami sila. Gusto niya tumabi yung marami at dadaan siya. Parang ganun eh. Oo, pero... Pogi din kasi yan to si Robin. Attorney, Sayang. Niyakap ata eh. No? Attorney Dueto, si Director Matibag is attorney din. Opo. Hindi kaya sa ICC to nag-aral ng pagka-lawyer? Pareho po kami ng school. Ateneo Law School din po yan. Ba't parang iba kayo ng alam sa teacher nyo, iba batas? teacher nyo. Sa mundo po natin, merong demonyo at merong banal. Kayo na lang po ang humusga kung sino ang demonyo sa aming dalawa. Hindi naman ikaw, siyempre guest ka namin eh. Pag guest namin si Matibag yung anghel. Pikon yan eh. Oo. Pikon yan. Oh, ibang klase ah. Torny, pag tinawag na magrevolusyon tayo, inciting ba yun? Ay hindi po kasi meron pong peaceful revolution. Yung EDSA 1, peaceful revolution po yun. Kahit sabihin nilang extra-constitutional yun, peaceful revolution pa rin. Kaya kapag nawagan ka sa taong bayan, revolution means widespread na pag-change ng government policies or government itself. Meron nga tinatawag na green revolution pag-change ng policy pagdating sa environment. So revolution is a wide term. Hindi po illegal kasi baka pwedeng tumutukoy ka ng peaceful revolution. Merong isang aspeto ng revolution na illegal. Pero rebellion yun. Specific type of revolution. Yung rebellion requires taking up arms to overthrow the government. Hindi po naman natin pinananawagan na magkaroon tayo ng rebellion. Pero kung gusto ng taong bayan na gusto mag-rebellion, kayo na bahala doon at kayo na lang ang makulong. Kung sabihin, attorney, patayin ang korupsyon, pwede. Huwag lang patayin yung korap. Kahit kasabihin mong patayin yung korap, meron din namang korap na hindi government official Correct. Kapag tayo po ay nagsasalita, merong plausible deniability na tinatawag. Ibig sabihin, hindi ka sure kung anong intention niya. Therefore, hindi siya papasok doon sa requirement ng prosecution na reasonable certainty of conviction. At hindi rin siya papasok doon sa criminal case, doon sa korte, na proof beyond reasonable doubt. Therefore, baka nagsasabi ka ng legal na pag-uudyok sa taong bayan. Therefore, hindi ka pwedeng kasuhan dapat at hindi ka dapat pwedeng i-convict sa illegal na speech. Pero pag guilty ka po at takot na takot ka, kung ano na lamang ang nai-imagine mo at limitado ka na lamang doon sa bagay na kinakatakutan mo. Kaya akala nila illegal yung ating ginagawa. Pero mahalaga po yun na nagtitis tayo sa kanila para mailabas ang kanilang totoong kulay. Kasi yun po ang tanging paraan para mapagalaw sila, gumawa sila ng mga hakbang na hindi tayo i-repress o magbago ng pulisiya o magbago na lang sila ng pulisiya sa ating gobyerno. Marami pong mga magagandang mga civilizations sa mundo na malusog ang kanilang freedom of speech. Pero hindi nila rini-repress yung mga nagsasalita. Bagkus, gumagawa sila ng positibong hakbang para sa pagbabago. Attorney, ang pag-engganyo ba sa kababayan natin ng civil disobedience sa isang form of sedition?
inciting to sedition yun, kapag nag-engganyo ka. Ah. Pero kapag civil disobedience mismo ang ginagawa mo, sedition na yun. Kasi alimbawa, sinasabi mo na huwag kayong magbayad ng tax. Kapag merong pinapatupad ng batas, huwag niyong sundin yung pagpapatupad So, ng ibig batas. sabihin niyan ay sedition na at saka inciting to sedition. Opo. What about the Benda Law? When you say Benda Law, di ba dapat yan nga ang inuusig dahil babaliin mo ang batas? O yun po dapat ang inuusig yung ginawa ni John Wick kanina, yung pagharang ng tao para hindi sila pumasok sa isang lugar na meron naman silang karapatan na pumasok. Pwede ngang coercion yun eh. Eh nagtataka ako dito sa administrasyon, although hindi ako nagtataka, kapag kakampi nila, hindi nila kinakasuhan. Pero kapag kalaban nila, pagdating sa polisiya, kinakasuhan nila. Doon Siya sila na magaling. ata, nilagay na ata siyang sergeant at arms. Hindi, yun nung baka nilagay ni Win. Pero ewan ko, siguro nagkamali lang tayo ng dinig. Hindi Benda Law. Sometimes you need to bend the law in order for you to please the people. Pwede ba yun? Kailangan mo, ipiplease mo yung people, pero ibibend mo yung law. Kung yung people na tinutukoy nila ay sarili lamang nila, yun, they're pleasing themselves kasi sila lang ang magnanakaw. Pero sino ba ang taong bayan? Ang publiko po. At ang publiko nananawagan na patayin na ang korupsyon at huwag ninyong usigin si VP Sara. Total, attorney, na pag-usapan na rin si The Bendalo. Ano ang mas sumusunod sa batas? Yung hearing ni Cayetano o yung magiging hearing ni Tulfo? O yung hearing ni Cayetano, of course, kasi makikita po natin para i-testing ninyo yan, legal ba yung ginawa nila kahapon na pag-convene at pinalitan nila yung chairmanship ng Blue Ribbon. Nag-convene sila kahapon, 12 lamang. Pero ang requirement ng Constitution, 13. Sabi nila 12 lamang kasi pasok siya sa 22. Yung dalawa doon, sabi nila hindi po siya effective member kasi nga naaresto si Jinggoy at saka nagtatago daw si Bato. Hindi po yun applicable kasi ang jurisprudence lang na meron natin is dun sa Cuenco. Ang sabi dun, saka mo lang babawasan yung 24 kapag labas siya ng jurisdiction ng Pilipinas. Kasi nga, doon sa ating konstitusyon, kapag wala kayong quorum, kapag wala kasi kayong quorum, hindi kayo makagawa ng business. Hindi sila makapag-operate. Pwede kayong mag-issue ng warrant to compel yung member ng Senate na mag-attend at mag-do business kayo. Since nasa ibang bansa yung isang member, hindi mo siya makakompel, therefore babawasan mo yung number to determine quorum. Pero nasa labas ba ng Pilipinas si Bato? Hindi naman na-establish yun. Outside ba ng compulsive power ng Senate si Jinggoy na nasa loob ng detention ngayon? Hindi po. Kasi po kapag ordinaryo kang akusado, halimbawa marami kang case, marami kang warrant, nahuli ka base sa warrant ng isang korte, tapos yung isang korte nag-issue ng warrant, pwedeng makipag-coordinate yun o may pumunta muna yung naaresto mo na tao dito sa venue ko kasi meron kaming pagdinig dito. Ganon din po yung Senate. Kasi yung compulsive power ng Senate, parang compulsive power yan ng court. Pwede mong hilingin yung pagpunta ng isang tao na mag-attend ng kanyang responsibilidad na mag-appear sa iyong venue. Magko-coordinate lang yan dun sa korte na naka-aresto. Besides, hindi pa naman convicted itong si Jinggoy Estrada at napatawan ng parusa na disqualification to hold office. Kapag hindi pa siya disqualified, qualified po ba siya? Qualified po. Therefore, pwede siya na pumunta doon sa session ng mga members ng Senate through a warrant. Sinabi na rin po ng Supreme Court iyan, kapag nandoon ka, kapag naaresto ka at hindi ka pa na-convict, hindi ka pa disqualified, member ka pa rin ng Senate at pwede kang i-compel na mag-appear sa harap ng Senate. Attorney, ito kasing argument ng Cayetano Group, yung Article 6 at saka Section 16 ng Constitution, yung 1 and 2 of all its members. Tapos, ang ina-argue naman ng kabila ay yung Avellino versus Cuenco na sinasabi nga nila na dahil yung dalawa ay wala, parang gano'n na rin daw yung sa sitwasyon ngayon na kung saan si Bato nagtatago at yung isa nakakulong. So, therefore, they cannot vote. So, anong pinagkaiba nun, yung Avellino and Cuenco na precedents na tinatawag nila, doon sa sitwasyon natin ngayon? Fallacious yung argument na yun kasi hindi ka pwedeng mag-analogy kapag incompatible yung circumstances. Yung circumstances sa Cuenco is labas siya sa compulsive power ng Senate dahil nasa labas ng bansa. Yun yung doctrine at anchored yun sa power ng Senate na mag-issue ng warrant to compel attendance. Yun yung specific doctrine. Ngayon, i-apply mo dun sa circumstance ni Jinggoy at ni Bato. Nasa labas ba sila ng bansa? Hindi po. Therefore, yung analogy is flawed. Yung position na yon ay fallacious. So, they can compel Bato and
what they call it, si Jinggoy to come to the Senate and vote? Opo, pwede nilang i-compel actually kahit hindi si Jinggoy at si Bato, yung ibang members din ng Senate. Kasi nakalagay po sa ating konstitusyon, pwede silang mag-convene at kapag wala silang quorum, pwede silang mag-issue ng warrant para i-compel ang isang member na mag-attend para lang maka-achieve ng quorum at do business. So even if walang quorum, they can do that? They can do that kung walang quorum. Specific sa nilagay sa konstitusyon na kapag less than quorum sila, they can issue warrant just to compel attendance to achieve quorum and do business. Bakit sa tingin ninyo, attorney, hindi yun ang ginawa nila instead of declaring that there is a quorum? Eh kasi po, kailangan muna nilang mag-issue ng arrest at kailangan mo munang arestuhin yung tao. Baka mahirapan silang arestuhin at saka baka magkagulo ang ating bansa. Imagine nyo na lang po, kapag nakalusot yung kalokohan nila kahapon at hindi pumunta sila Cayetano ngayong araw na ito, edi sila na ang panalo. Buti na lamang ang tapang-tapang ni Senator Marcoleta, nila Robin at nila Cayetano kanina. At least nanindigan sila sa tama, hindi sila nag-give in sa mga kalokohan ng grupo ni Gatchalian. Yung bang taon ng konstitusyon, di ba? Remember yung 1949 yung Abilino versus Cuenco. Tapos ang sinusunod pa noon is 1935 Constitution. Meron bang epekto yon sa, dahil ngayon ay 1987 Constitution na? Ang Wala akong sinusunod nakikita natin? na effect. So same lang yon. Same lang yun. So, attorney, yung kalokohan na sinasabi, yung ginawa nila kahapon, ano kayang pwedeng, ano yan, may ethics ba yan? May ethics ba sila dyan sa ginawa nila? Eh, pwede silang magsampa ng korte para sa korte, sa Supreme Court, para mag-decide yung Supreme Court kung sino talaga yung totoong leadership ng Senate. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano kanina, yun precisely yung gusto gawin ni Gatchalian Black na gawin ni Cayetano Black para ma-delay at in the meantime sila yung mag-occupy ng seat. So kailangan nilang maging pragmatic. Kailangan nilang manindigan sa tama at kung ano talaga yung dapat na mangyari. Halimbawa, kapag may usurper ka, sabi niyang example kanina, kapag presidente si BBM ngayon at kahit na sinong tao sasabihin niya, ako ang presidente ng Pilipinas. Alam naman, paupuin mo yung nagsabi na usurper, alis ka muna dyan, punta ka muna sa Supreme Court. In the meantime, siya yung nagdi-dispense ng responsibility ng Executive Department. Hindi po. Kung talagang usurper yung tao na yon at ikaw ay wala kang ginawang masama, manindigan ka sa posisyon mo, huwag mong ibigay. At yun po yung ginawa nila kanina. Valid po yung ginawa nilang hearing kanina. So anong basis ng Gatchalian Black? Bakit pinipilit nila yung 22, 24? Nagbe-base sila sa kasinungalingan at maling premise. Ang premise lang niyan is since hindi daw achievable ng coercive power ng Senate si Bato at si Jinggoy, therefore quorum daw ang membership, effective membership ng Senate ay 22. So ang question lang na kailangan nating sagutin ngayon is abot ba ng coercive power ng warrant si Bato at si Jinggoy? Si Jinggoy, oo. Si Bato, serban mo na ba ng warrant sa kanyang bahay? Nahanap mo na ba yung buong Pilipinas? Sinasabi mo lang na nagtatago, pero hindi mo pa naman siya hinahanap. Wala pa namang ebidensya na nagsasabi na nasa labas siya ng Pilipinas. Therefore, hindi mo pwedeng summarily na i-deprive ang ating mga constituents ng kanilang representation through Bato and through Jinggoy. Alam mo, attorney, actually, may butas nga doon sa ginawa nila eh. Nung nag-roll call sila, tinawag nila si Bato at tinawag nila si Jinggoy. So doon pa lang, they're acknowledging that they're 24, not 22. Tama po ba yung ganong klaseng opinion? Pwede po siguro. Tinawag lang din po siguro nila. Pero hindi ko po alam. Pero mag-stick lang tayo sa katotohanan na tama ba yung basehan nila. Hindi po tama yung basehan nila. Sa situation po ngayon dyan sa Senado, do you think may ma-accomplish sila na para kapakipakinabang sa mga Pilipino? Halimbawa, paggawa ng batas. Kasi nagkukontrahan sila eh. So, do you think makakapagpasa sila ng batas o makakapaggawa sila ng batas? Ang pakinabang po sa Pilipino ay ang paglabas ng katotohanan at ang ating pag-alaw sa kanila na mamili ng kanilang leader sa 2028. Yung paggawa ni Senator Alan Peter Cayetano kanina at Senator Marcoleta na ilabas ang katotohanan patungkol sa flood control scandal para sa interes ba yun ng Pilipinas? Opo! Para protektahan ang demokrasya ng Pilipino, para malaya silang pumili ng kanilang presidente sa 2028. Interes ba yun ng mamamayang Pilipino? Opo. Kaya tama po ang kanilang ginagawa. Attorney, maaaring pa makasuhan sila Gatchalian. Kasi
Mali yung ginagawa nila eh. Nakakasuhan na sila. Pwede po siguro silang kasuhan, usurping. Pwede magpa-decide sila sa Supreme Court. Pero ayoko talaga ng kaso eh.